Sabi nila, sa bawat malaking pagdiriwang, meron ding mga nilalang na hindi nakikita ang nakikipagdiwang. Karamihan sa atin ay inilalaan ng araw ng pista para magpasalamat, magpakasaya at makasama ang mga mahal sa buhay. Pero paano kung ang mismong araw na inaakala mong puno ng kasiyahan ay siya palang magiging simula ng isang malagim na trahedya? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mario. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay karanasan namin ng aking pinsan na itatago natin sa pangalang Jolo. Matagal na panahon na nakakalipas, pero magpasa hanggang ngayon, sa tuwing sasapit ang buwan ng Mayo at may mga nagaganap na pista, bumabalik sa isipan ko ang bawat detalye ng kwentong ito. Kung paano namin sinuway ang isang napakasimpleng babala ng aming lola na muntik nang magbuwis ng aming mga buhay. Pero bago ang lahat ay nais ko lang muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw. Lalong-lalo na sa inyo, Sir Jay, at sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako kung sakaling mapili mo ang kwentong ipinadala kong ito. Naway mai-ere ninyo at kapulutan ng magandang aral ng mga kabataan na nakikinig. Bale, isasalaysay ko na lamang ito, sir, na para bang kaharap ko kayo para hindi kayo maguluhan. Dekada 90 nang maganap ang mga pangyayaring ito. Nasa edad 15 anyos pa lamang ako noon at ang aking pinsan na si Jolo ay 16. Sapat na gulang na para malaman ang tama at mali. Pero nasa edad na din na punong-puno ng kuryosidad at katigasan ng ulo. Noong mga panahon na iyon ay nakatira po kami sa Maynila. Pero dahil bakasyon noon, napagpasyahan ng aming mga magulang na umuwi kami sa probinsya ng aking ina sa Iloilo. Eksakto ang uwi namin dahil papalapit noon ang malaking piyesta sa kanilang bayan. Bata pa lang kami ay sanay na kami sa mga kwentong kababalaghan. Sa Maynila kasi, madalas kaming manood ng mga horror movies tuwing gabi. Kaya naman pakaramdam namin ni Jolo, matatapang na kami at walang anumang aswang o multo ang makakapagpatakot sa amin. Yun ang inaakala namin. Konting pagbabalik tanaw lang sa kinagisnan namin sa Iloilo. Ang lola namin na si Lola Pasing ay kilala sa baryo nila bilang isang mananambal o manggagamot. Hindi siya ordinaryong albularyo. Ayon sa aking ina, bata pa lang daw sila ay marami nang napagaling si Lola Pasing na mga biktima ng barang, kulam at mga namaligno. Kaya naman nang dumating kami sa lumang bahay na bato ni Lola, maigpit agad ang mga naging bili niya sa amin. Mga apo, sabi ni Lola isang gabi habang naghahapunan kami. Malapit na ang piyesta. Maraming tao ang dadagsa dito sa ating baryo. Maraming dayo, maraming hindi natin kilala. Tiningnan niya kami ng diretsyo noon sa mga mata. Kaya wag na wag kayong magpapagabi sa labas ha. At higit sa lahat, kapag nagkaroon na ng salubong sa prosesyon, wag na wag kayong lalapit sa pinakahulian ng pila. Nagtaka kami ni Jolo sa sinabi niya. Bakit naman po, Lola? Tanong ni Jolo habang sumusubo ng kanin. Dahil hindi lahat ng sumasama sa prosesyon ay tao. Seryosong tugon ng aming abuela. Ang mga aswang mula sa mga kabilang bayan ay nakikisabay din sa dagsa ng mga tao tuwing piyesta. Lagi silang nakasuot ng itim na belo. Lagi ring nakayuko at nagpapanggap ng mga deboto. Humahanap sila ng mga mabibiktima, mga batang pasibol pa lang o mga taong may sakit. Nang marinig namin iyon ni Jolo, palihim kaming nagkatinginan at nagngitian. Sa isip-isip namin, panakot lang iyon ng matatanda para hindi kami gumala at makipagsiksikan sa mga maraming tao. Ganyan naman madalas sa probinsya, di ba? Iniisip namin noon, gagawa ng mga kwentong aswang para masigurong maagang uuwi ang mga bata.
Pero lumipas ang ilang araw at sumapit na ang bisperas ng piyesta noon. Sobrang saya sa baryo nila. May mga banderitas na makukulay sa bawat kanto, may mga nagpapatugtog ng malalakas na musika, at ang amoy ng lechon at mga kakanin ay pumapainlalang sa hangin. Pagsapit ng gabi, binigyan kami ng pera ng aming mga magulang para makapunta sa perya noon. Tuwang-tuwa kami ni Jolo. Sumakay kami noon ng mga ride sa peryahan, naglaro ng mga color game at kumain din ng kung ano-ano. Halos makalimutan na nga namin ang oras noon dahil sa sobrang paglilibang. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, nagsimula na ang pinakahihintay ng marami, yung prosesyon ng salubong. Isang mahabang pila ng mga tao noon na may hawak na mga kandila. Napakaliwanag ng kalsada dahil sa mga rebulto ng mga santo na sakay ng mga magagarbong karosa. Puno ng panalangin at kanta noon ng paligid. Nakatayo kami ni Jolo sa gilid ng kalsada noon. Pinapanood ang mga nagdaraan. Hanggang sa biglang kinalabit ako ng pinsan ko. Mario, naalala mo yung sinabi ni Lola Pasing? Yung mga nasa hulihan daw ng prosesyon. Bulong na sabi niya sa akin na may halong kalokohan ng kanyang boses. Pero kinabahan ako bigla. Oo, bakit? Huwag mo nang balakan, Jolo. Umuwi na tayo, baka hinahanap na din tayo nila mama. Ano ka ba? Naduduwag ka na naman. Pang-aasar niya. Titingnan lang natin. Gusto kong mapatunayan na imbento lang ni Lola yung mga kwentong yun. Sige na, saglit lang. Silipin natin yung dulo ng pila. Kahit anong tanggi ko noon mapilit po talaga si Jolo. Dahil ayoko namang mapag-iwanan at matawag na duwag, napilitan akong sumunod sa kanya. Naglakad kami ng mabilis noon. Nilalampasan ng mga karosa at ang mga taong nagdadasal. Hanggang sa marating namin ang pinakahulihan ng prosesyon. Unti-unting nawala ang liwanag ng mga karosa sa parteng ito. Mas madilim dito at ang mga tao dito ay walang dalang mga kandila. Tama nga si Lola Pasing. Sa pinakadulo ng pila na iyon, merong isang grupo ng mga tao na nakasuot ng maiitim na damit. Yung mga babae ay may mga itim na belo na nakatakip sa buong mukha nila. Nakayuko lang sila habang naglalakad, walang mga imik at hindi sumasabay sa mga dasal. Napakabigat ng pakiramdam ko ng mga sandaling iyon. Para bang biglang lumamig ang hangin kahit na napakaalinsangan noong gabing iyon. Amoy lupa din ang paligid at kandilang naubos. Jolo, tara na. Nakita na natin, umuwi na tayo. Pakiusap ko. Pilit ko siyang hinihila sa braso pero nagmatigas siya. Saglit lang. Tinitingnan ko kung anong mukha ng mga tao Matapang na sabi niya. Bago ko pa siya mapigilan, lumapit si Jolo sa isang matandang babae na nakaitim na belo. Nagkunwari siyang may nahulog na barya sa lupa malapit sa paanan ng matanda. Pagyuko niya, sinadya niyang ibangga ng bahagya ang balikat niya sa matanda para mapatingala ito. Nangyari ang hindi ko inaasahan. Napaatras ang matanda nun at bahagyang nahawi ang itim na belo nito sa kanyang muka. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang itsura niya nun. Sir Jay, hanggang ngayon tumataas ang balahibo ko kapag naaalala ko ito. Wala siyang puti sa mga mata. Purong itim din ang mga ito na parang butas na walang hanggan. Yung ilong niya ay parang sa mga aso. Humahaba at umuusok yon. At nang bumuka yung bibig niya, nakita ko ang dila niyang singnipis ng sinulid at itim na itim. Napasinghap ako ng napakalakas. Maging si Jolo ay nanigas sa kinatatayuan niya. Bumaling ang tingin ng matanda kay Jolo nun. Isang napakalamig at nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa mukha nito. Tapos mabilis na iniangat ng matanda ang kanyang kamay na may mahaba at madilaw na kuko at itinuro si Jolo.
May ibinulong itong isang salita na hindi ko maintindihan noon na parang tunog ng nagkikiskisang mga bato. Napasigaw ako ng takbo. Hinila ko ng buong lakas si Jolo noon at kumaripas kami ng takbo palayo sa prosesyon. Hindi namin iniintindi ang mga taong nababangga namin ng mga oras na yan. Takbo lang kami ng takbo hanggang sa marating namin ang bahay nila Lola Pasing. Hingal na hingal kami noon. Basang-basa ng pawis at namumutla. Naabutan namin sa sala ang aming mga magulang at si Lola. Nagtataka sila kung bakit parang nakakita daw kami ng multo. Saan kayong galing dalawa? Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Nag-aalalang tanong ng nanay ko. Hindi kami makapagsalita. Tanging iling lamang ang nagawa namin ni Jolo ng mga oras na yon. Ayaw naming sabihin na sinuway namin si Lola dahil paniguradong mapapalo kami ng aming mga tatay. Pinalagpas nila iyon sa pag-aakalang napagod lang kami sa kalalaro sa perya. Pinakain kami noon at pinatulog na sa kwarto sa itaas. Akala ko ay tapos na ang lahat. Pero iyon pa lamang pala ang simula ng aming kalbaryo. Kinaumagahan, araw mismo ng piyesta, lahat ay abala sa paghahanda ng mga pagkain. Pero si Jolo ay hindi bumangon mula sa higaan. Nang puntahan ko siya noon ay nakita kong nanginginig siya sa ilalim ng kumot niya. Nilalagnat siya ng napakataas. Yung balat niya ay maputlang maputla at ang mga labi niya ay nagkukulay ube na. Mario, napakasakit ng katawan ko. Parang binabali din yung mga buto ko. Daing niya nun. Dali-dali kong tinawag noon ng mga magulang namin. Nag-aalala ang lahat. Pinainom nila ng gamot si Jolo at pinunasan ng basang bimpo noon. Pero hindi bumababa yung lagnat niya. Napansin din namin na sa tuwing may magdadala ng pagkain sa kwarto na, lalo na yung karne ng lechon o minudo, nagsususuka si Jolo. Pero ang isinusuka niya ay hindi pagkain nun, kundi maitim na likido na malansa ang amoy. Doon na pumasok sa kwarto si Lola Pasing. Paglapit pa lamang ni Lola sa pintuan ay bigla siyang napatigil. Sinamyu niya ang hangin at napakunot ang noo nun. May naaamoy ako malansa. Seryosong sabi niya. Lumapit siya kay Jolo noon at tiningnan ng mga mata nito. Kinapa niya ang tiyan ng aking pinsan. Biglang umiyak ng malakas noon si Jolo sa sakit ng madiinan ni Lola ang bandang sikmura niya. Itaas ninyo ang damit ng batang ito, utos ni Lola. Nang itaas ng nanay ni Jolo ang kanyang damit, nagulantang kaming lahat. Sa bandang tiyan kasi ni Jolo ay may 3 mahahaba at maiitim na kalmot. Para itong kalmot ng isang napakalaking hayop at unti-unti itong nagnanana. Panginoon ko, anong nangyayari sa anak ko? Umiiyak na sigaw ng tita ko. Binalingan ako ng tingin ni Lola Pasing. Ang kanyang mga mata noon ay nanlilisik pero may halo ding takot. Mario, sabihin mo sa akin ng totoo. Saan kayo nagpunta kagabi? Dahil sa takot ko para sa buhay ni Jolo, hindi ko na itinago pa ang katotohanan. Umiiyak kong ikunento ang lahat nun, kung paano kami pumunta sa dulo ng prosesyon at kung paano tiningnan ni Jolo ang mukha ng matandang nakaitim noon sa pila. Sinabi ko rin ang pagturo ng matanda sa kanya. Napasapo noon sa noo si Lola Pasing. Kayo talaga, napakatitigas ng mga ulo ninyo. Sinasabi ko na nga ba nayanggaw yung pinsan mo. Namarkahan siya ng aswang. Paliwanag ni Lola. Tandang nakita namin ay isang maliktik daw. Kapag tinuro daw ng tiktik ang isang biktima, ibig sabihin ay inangkin na niya daw ito. Ginawa niya iyon para ilagay ang marka sa tiyan ni Jolo. Pagkagat ng dilim ay susundan daw ng aswang ang amoy ng markang iyon para kunin ang atay at puso ng pinsan ko. Nataranta ang buong pamilya. Nagsimulang mag-impake ang nanay ni Jolo para dalhin siya sa ospital.
pero pinigilan sila ni Lola Pasing. Walang magagawa ang ospital. Hindi ito sakit na nakukuha lang sa gamot. Oras na ilabas ninyo ang batang iyan sa bahay na ito, aabangan kayo ng mga aswa. Lalo lang siyang mapapahamak. Wala kaming nagawa noon kundi magtiwala kay Lola. Kahit araw ng piyesta ay walang nagdiwang sa amin. Ipinasara ni Lola ang lahat ng mga bintana at pintuan ng bahay. Inutusan niya yung mga tatay namin na kumuha ng mga dahon ng suha, bawang at asin. Ikinabit nila ito sa bawat siwang at butas ng bahay, lalo na sa bubungan ng kwarto kung saan nakahiga noon si Jolo. Kinuha rin ni Lola ang kanyang pinakatagong sandata nun, isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Binabad niya ito sa langis noon na may mga orasyon. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay ng mga tao sa labas. Ang mga aso sa baryo ay nagsimulang mag-alulong noon ng sabay-sabay. Nandito na sila, bulong ni Lola Pasing. Nasa loob kami noon ng kwarto ni Jolo. Yung mga magulang naman namin ay may hawak na mga itak at pinatalas na kawayan. Ako naman ay nakaupo noon sa sulok, hawak ang isang garapon ng asin at nanginginig sa takot. Si Jolo ay patuloy noon sa pag-ungol sa sakit at namimilipit sa higaan. Maya-maya pa narinig namin ang isang kalabog noon sa bubungan. Para itong isang napakabigat na sako na ipinagsak mula sa langit. Narinig namin noon ang tunog ng isang ibon. Pero hindi po ito isang ordinaryong huni. Nanggagaling ito mismo sa itaas ng kwarto namin. Kasunod nito ay ang matinding kaluskos ng mga matatalas na kuko na kinakaskas ang yero. Pinipilit nitong butasin noon ang bubungan. Napaiyak noon ang nanay ko at nagdasal. Biglang umihip noon ang napakalakas na hangin. Namatay nga noon ang lahat ng gasera sa loob ng kwarto at maliban sa isa na hawak ni Lola Pasing. Sa liwanag ng nag-iisang apoy na iyon, nakita ko ang kisame. May isang maliit na butas na nagawa noon ng halimaw. At mula sa butas na iyon, may isang bagay na unti-unting bumababa. Isang manipis, maitim at basang-basang dila na parang mahabang sinulid na bumababa. Dahan-dahan itong bumababa noon. Hindi ka magtatagumpay sa pamamahay kong ito, sigaw ni Lola Pasing. Walang pag-aalinlangan ay inihampas niya ng napakalakas ang buntot ng pagi noon sa mahabang dila. Isang nakakabingi at nakakapasong sigaw ng aswang ang umilingaw-ngaw noon mula sa bubungan. Mabilis na nahila pa itaas noon ng dila, kasabay ng panginginig ng buong bahay. Magdasal kayo. Huwag kayong titigil. Maya-maya ay inutusan kami ni Lola na magdasal daw kami nang walang tigil. Tapos nagsimulang sumigaw ng orasyon noon si Lola sa wikang Latin. Inihagis ng tatay ko noon ng mga pinaghalong asin at bawang sa bubungan. Patuloy ang pagwawala noon ng aswang sa itaas. Narinig namin itong tumatalon-talon pa. Sinusubukan sirain na ang mga bintana namin. Pero sa tuwing lalapit ito, napapaso ito ng mga nakasabit na dahon ng suha at bawang noon. Umabot ng ilang oras noon ang labanan. Pakaramdam ko ay hindi na matatapos ang gabing iyon. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Jolo habang kami ay patuloy na nagdadasal. Hanggang sa mapansin ko ang isang bagay na lalong nagpatakot sa akin. Hindi lang isa ang kalabog na naririnig ko noon. May dalawa pa sa likod ng bahay. May isa din sa kusina. Tinawag ng matandang aswang ang iba pa niyang kasamahan. Lola, marami sila sa labas. Sabi ko sa lola ko. Huwag kang matakot. Walang makakapasok sa puder ng bahay ni ito. Matapang na sagot ng aming abuela. Lumabas ng kwarto si Lola, dala ang kanyang latigo at isang palayok na may nagbabagang baga at insenso.
Nag-ikot siya sa buong bahay noon. Winawasiwas ang usok sa bawat bintana. Sa tuwing tatapat siya sa labas kung saan naroon ang mga aswang, naririnig namin ang pag-atras ng mga ito at ang pag-ungol nila dahil sa sakit. Sumapit noon ang 3:00 ng madaling araw. Ang pinakamadilim at pinakamalamig na oras ng gabi ko. Dito na tila nawala ng pag-asa yung mga aswang na mapasok kami. Narinig namin noon ang sunod-sunod na malalakas sa pagaspas ng mga pakpak na papalayo ng papalayo. Unti-unting tumahimik noon ang paligid. Ang nag-iisang tunog na lamang na naririnig namin noon ay ang mahinang paghinga ni Jolo. Nang sumikat na ang araw, doon lang kami nakahinga ng maluwag. Basang-basa ng pawis si Lola Pasing at halos mawalan siya ng boses kakadasal at kakaorasyon. Agad naming tiningnan noon si Jolo. Bumaba na yung lagnat niya. At nang tingnan namin ang kanyang tiyan ay tuyong-tuyo na yung mga kalmot at naghilom na ito na parang matagal nang nangyari. Nabura na yung marka ng aswang. Ligtas na ang pinsan ko. Niyakap ng mahigpit ng mga magulang namin si Jolo at humingi kami ng tawad ng paulit-ulit kay Lola. Sinisisi namin ang sarili namin dahil kung nakinig lang sana kami sa kanya, hindi na mangyayari ang lahat ng ito. Magsilbi sanang aral ito sa inyo mga bata. Wika ni Lola Pasing habang nagpupunas ng pawis nun. Hindi lahat ng nakikita ng inyong mga mata ay dapat usisain. At hindi lahat ng babala ng matatanda ay kwentong kutsero lamang . Minsan ito ang nag-iisang bagay na magliligtas pa sa buhay ninyo. Magmula noon, hindi na kami muling tumungtong sa labas ng bahay tuwing gabi ng pista kung hindi kinakailangan. Hindi na rin kami nagtangkang questionin pa ang mga paniniwala sa probinsya. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang takot na iyon. At sa tuwing may makikita akong mga prosesyon ay hindi ko maiwasang tingnan ng pinakadulo ng pila na ito. At palaging ipinagdarasal na sana ay wala na akong makitang matandang nakaitim na belo. Sana po ay nagustuhan ninyo yung karanasan ko, Sir J. Maraming salamat sa oras na inilaan ninyo para basahin ang kwento ko.